ng International Committee of the Red Cross. Pero hanggang sa mga sandaling ito, wala pong linaw kung ano na ang kalagayan ng tatlong bihag at kung natuloy ba ang bantang pamumukot ng mga bandido. Nakatutok si Chino Gaston live mula sa Jolo Sulu. Chino, kamusta na? Mel, Mike, mula pasado alas 2 ng hapon kanina, ang itinakdang deadline ng Abu Sayyaf para sa total pull-out ng mga puwersa ng pamahalaan mula sa ilang lugar sa lalawigan ng Sulu, wala nang narinig mula sa bandidong grupo. Pasado alas 2 din ng hapon, nagdeklara ng state of emergency si Sulu Governor Abdu Sakortan sa buong lalawigan. This is Proclamation number 1, series of 2009, declaring a state of emergency in the province of Sulu. Ibig sabihin nito, maglulunsad na ng military at police operations laban sa Abu Sayyaf na may hawak sa tatlong bihag. Mula kaninang umaga, handa na ang mga sundalo. Truck-truck ng sundalo na may bitbit na malalakas na kalibre ng baril ang lumabas sa Camp Teodolfo Bautista kaninang hapon patungo sa Indanan. May kaba rin. May kaba. Nandiyan parati yung kaba. Hindi na lahat na nandiyan yung kaba eh. Pero handa. Always prepare. Marines always ready. Sunod ang mga tangke ng Philippine Marines. Halos walang tigil din ang paglipad ng mga helicopter sa mga bundok ng lalawigan. Sa kabila ng napipintong gyera, nilinaw ng AFP na prioridad pa rin ang kaligtasan ng tatlong bihag. I would just like to assure that the safety of the hostages is still our concern, but we will pursue them until they are neutralized or brought to the bar of justice. Magtatayo ng mga checkpoint sa buong Sulu. Magdedeklara rin ng curfew. Magsasagawa ng search and seizure operations sa mga pinaniniwalaang kuta ng Abu Sayyaf at supporters nila. Payo ni Governor Tan sa mga residenteng nakatira malapit sa Mount Tukay at yung mga nasa border ng Indanan at Parang lumikas na hanggat maaga pa. Tayo nananawagan sa mga sibilyan doon sa mga lugar na kinaroroonan ng mga terorista na sila ay lumayo-layo muna doon sa mga areas na ito at nang hindi sila madamay. Bahala na raw ang local government para sa evacuation center. Ang mga residente, abot-abot ng pangamba. Natakot eh. Bakit natatakot? Sa kahit yung gulo, alam mo naman yung tagay-gulo naman yun. Kami, dito lang kami, takot lang kami ngayon. Oo, takot kami. Bakit? Kasi nawala na kami, kung may gera na, nawala na kami mag-anak buhay, hindi na kayo makakain. Well, the rights of the people will always be respected. Human rights, as much as possible, will not be violated. Hanggang pasado alas 5 ng hapon, walang impormasyon ng Task Force ICRC sa kalagayan ng tatlong bihag. Wala ring kumpirmasyon kung natuloy ang pagpugot sa isang bihag o hindi. Hanggang matapos ang deadline kaninang alas 2 ng hapon, namamagitan daw ang mga ulama o religious leaders sa bandidong grupo. Ayon sa Malacanang, in-extend ng hanggang alas 3 ang deadline para bigyan daan ang negosasyon ni na Congressman Mujib Hataman at Yusuf Jikiri. Pero lumipas ang alas 3, walang malinaw na impormasyon tungkol sa mga hostage. Mike, hanggang sa mga sandaling ito ay tahimik ang kapaligiran at wala tayong naririnig na engkwentro sa mga sa kabundukan ng lalawigan. Marami ang naghihinala na ito'y sinasadya ng militar para mabigyan ng panahon ang mga residente na makalikas mula sa area of operations. Mike? Chino, dyan sa mismong kabayanan ng Jolo Sulu, nagbago ba ang anyo at takbo ng pang-araw-araw na mga aktibidades dyan simula nung idineklara yung state of emergency ngayon lamang hapon? Mike, sa pag-iikot natin kaninang hapon ay tuloy-tuloy naman ang kalakalan, bagamat ang sinasabi ng mga opisyal dito ng gobyerno ay sa gabi talaga mapapansin na merong pagbabago lalo na sa pagpapatupad ng curfew at paghihigpit ng mga choke points at checkpoints sa lalawigan. Maraming salamat, Chino Gaston, nakatutok live mula sa Jolo Sulu. Samantala, nagpahayag po ng pagkadismaya ang Pilipinang volunteer ng International Committee of the Red Cross o ICRC na bihag ng Abu Sayyaf sa naging tugon ng gobyerno sa kanilang sitwasyon. Sa pinakahuling panayam sa radyo na nasa papawid kagabing pasado alas 9, sinabi po ni Mary Jean Lacaba na nung Biyernes pa sila nakatali, kaya takot na sila. Nakatutok si Cara David. Nakakadismaya na at takot na kami. Di na namin alam kung ano yung gagawin.
Sa pinakahuling panayam ni broadcast journalist Arlene de la Cruz ng DZEC at Net25, hindi na naitago ng ICRC volunteer na si Mary Jean Lacaba ang takot sa kamay ng Abu Sayyaf at pagkadismaya sa kawalan umano ng aksyon ng gobyerno. Nakatali na kami since 5 this afternoon. Ano nang mangyayari sa bukas kung hanggang ngayon hindi pa rin maintindihan kung anong gagawin. Yung dalawang kasama ko na foreigner dito, hindi nila namin alam kung bakit hanggang ngayon ba wala pa rin aksyon yung Pangulo ng Pilipinas. Hanggang ngayon ba hindi pa rin niya alam kung ano yung punot-dulo nito o anong nangyayari dito. At kalahati sa 25 days na po ngayon. Hindi rin daw nila nararamdaman ang sinasabing pag-pull out ng tropang militar sa Sulu. Nasusurrounded pa rin daw kami sa mga highways ng checkpoint at saka ng mga military. Paano kami maka-cross doon na ganun pa rin yung sitwasyon. Unti-unti na raw silang nawawalan ng pag-asa. 8 araw na ngayon yung palugit na binigay. Tapos hanggang ngayon, last minute na ganito pa rin. Parang may pag-asa pa ba o wala. Sana raw ay wag lang sila paasahin. Gawin na nila, please wag nila. Kasi parang umaasa kami kasi ganito ginawa. Tapos yun pala wala. At the end of the day, wala ring nangyayari. Maubos na yung oras. Cara David, Nakatutok, 24 Oras.